Kumusta po ang bawat isa? Ngayon po ay pag-uusapan natin ang patungkol sa kung paano ba manampalataya kay Kristo. Ito po ay karugtong ng ating ginawang video nakaraan patungkol sa kung ano ba ang buhay na walang hanggan. Kung inyo pong napanood sa unang video na ating pong ginawa, ay ang sabi po doon sa Roma 3:23 na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At doon din sa Roma 3:10 na sinabi, ang lahat ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Yan po yung dahilan kung bakit ang tao ay walang kakayanan para dalhin ng kanyang kaluluwa sa luklukan ng Diyos sa langit. Ang unang bagay po na dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos ang gumawa ng paraan at nagplano nito para po tayo ay makaabot sa kanyang kaluwalhatian. Nagplano ang Panginoon para sa ating kaligtasan at ang Panginoong Jesucristo ay pinadala dito sa lupa na nagkatawang tao para magdusa sa atin, para mamatay sa atin, para pagbayaran yung ating mga kasalanan at mahugasan ng kanyang perpektong dugo ang atin pong mga kasalanan. Sa makatuwid, ang Panginoong Jesucristo ang siyang gumanap ng plano ng Panginoon. At kabilang sa kaparaanan ng Diyos para sa kapatawaran ng tao, ito'y walang iba kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Ebanghelyo ni Kristo na dapat sampalatayahan. Ayon sa aklat ng Gawa 10:43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang pangalawang bagay po na dapat nating malaman ay sa pamamaraan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay sa pamamagitan ng iyong lubos na pagtanggap at paniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo sa ikaliligtas. Ayon po sa aklat ng Roma 1:16, ito po ang sinabi, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sa atin po nabasa na talata sa Roma 1:16 ay makita po natin na ito po ang kapangyarihan ng Diyos, ang Ebanghelyong ito, para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya kay Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Na ang katotohanan po nito na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Mula doon sa lumipas, maging dito sa atin sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, dumanak po ang kanyang dugo para mahugasan yung ating mga kasalanan. Siya ay namatay, inilibing, at muli pong nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw para pagtagumpayan ang kamatayan. At tayo bilang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ang ating sinasampalatayahan ay buhay. At tayo bilang mga sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay kay Kristo. Ayon sa aklat ng unang Korinto 15:1-4, ito po ang sinabi, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko na sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya, na naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko na sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinabi sa kasulatan. Sinabi po dito ni Apostol Pablo na ang ebanghelyo na kanyang tinanggap, ito ang ebanghelyong nakapagliligtas ng kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan, na kanyang pinanghahawakan at lubos na nanampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa tapos na ginawa ni Kristo sa krus, kalakip nito ang pagtitiwala na sapat na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para ikay magtamo ng kaligtasan. Ayon sa aklat ng Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki
ang sinuman. Nakita po natin sa ating nabasa sa Efeso na ang kaligtasan ng tao ay nagmumula sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Na si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay. Kalakip ng iyong pagtitiwala na sapat na ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyong katubusan tungo sa iyong kaligtasan. Kaya kung tanggapin mo at paniwalaan ng lubos ang Ebanghelyo ni Kristo at buong pusong manampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang iyong kasalanan, na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, kalakip ng iyong lubos na pagtitiwala na ito'y sapat na para sa iyong kaligtasan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Muli po purihin ang Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita at salamat po sa inyong panonood sa ating video. Nawa po ay mayroon po kayong natutunan na ibahagi ko sa inyo tungkol po sa Ebanghelyo about sa gospel ng Panginoon na siyang ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Muli po, ingat po kayo at God bless po sa bawat isa.